Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng loan sa Tala app gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makapagbayad guys, punta lang tayo sa ating Tala na application. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So, nandito yung balance natin. So, 1,823. So, kailangan natin yang bayaran. So, i-click lang natin tong make a payment. And then may makikita tayong ganito. So, yung payment amount is 1,578. Tapos dito sa baba guys, pwede kayong pumili kung 1,578 ba yung babayaran ninyo, yung total outstanding balance. Or kung hindi pa niya due date tapos gusto nyo muna magbayad ng 1,000 pesos or 500 pesos, i-click nyo na lang po muna tong pay other amount. Pero kung gusto nyo bayaran lahat, ito na yung total outstanding balance na yung piliin ninyo. At kung nakapili na kayo, i-click nyo na lang po tong sa baba na make payment. At pagkatapos dito, may mga option tayo kung saan pwedeng magbayad. So pwede po kayong magbayad through GCash, 7-Eleven, Cebuana, BPI QuickPay, EasyPay, ShopeePay, CoinsPH at Mlowillier. Pero ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo kung paano magbayad gamit ang inyong GCash account. So balik tayo dito sa taas, i-click lang natin tong GCash. At mapupunta na po kayo dito. At kung nakikita ninyo yung payment amount naging 1,598, kanina 1,578 lang yan. Kasi may nakalagay dito sa baba na may 20 pesos na EasyPay Convenience Pay. So dapat ang laman ng inyong GCash account ay hindi bababa sa 1,608 pesos. Yes po, 1,608 pesos. Kasi pagpunta ninyo sa inyong GCash account, pag send ninyo, may convenience fee pa siya na 10 pesos. Kaya 1,598 plus 10 pesos, kaya naging 1,608 pesos. At dito sa baba guys, may makikita kayong reference number. So pwede nyo pong i-click dito para makopy nyo po yung reference number. Ito, i-click nyo po to para makopy po yan. At pagkatapos, tandaan nyo yung reference number na yan ay mag-expire within 2 days. Kaya may expiration po yan kapag nakuha nyo itong reference number na ito at lumagpas na ng 2 days, huwag nyo na pong gamitin ang reference number nito kasi mag-expire na po yan. So kagaya sa akin, Saturday ngayon, kaya Monday pa mag-expire yung reference number ko. So take note guys, i-click nyo po tong copy dito sa gilid, itong may square, para diretso na ninyong ilagay mamaya pagpunta ninyo sa inyong GCash account. So ngayon punta na tayo sa pagbabayad gamit ang ating GCash account. So dito guys, scroll down lang po natin yan. So scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita ninyo tong Open GCash application. So ito po yon. So pagkatapos nyan, i-click nyo na lang po itong Open GCash application. So antay-antayin nyo na lang po hanggang sa makapasok kayo sa inyong GCash account. So ulitin ko guys, kapag for example 1,598 yung babayaran ko, dapat mag-additional kayo ng 10 pesos, so magiging 1,608 pesos. So dapat hindi bababa sa amount na yan yung balance sa inyong GCash account. At kung okay na, dito hanapin at piliin nyo na lang po ang bills. At pagkatapos hanapin at piliin nyo ang loans. And then mapupunta na po kayo dito. So scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita ninyo ang pangalan ng Tala. So ito po yon. Pero kung ayaw nyo namang mahirapan, pwede nyong i-click tong search dito sa taas. I-type nyo na lang po ang Tala. So ito po yon. So i-click na lang po natin ito. At pagkatapos dito sa amount, ilagay po natin yung amount na babayaran natin. So kagaya sa akin, 1,598 pesos. So yun po yung ilalagay natin dito. At pagkatapos dito sa baba, ilagay po natin yung reference number. So yung sinabi ko kanina na reference number guys, ito yung sa Tala application natin. So ito po yung ikakopy natin, tapos ilagay po natin dito sa reference number. At pagkatapos dito, ilagay nyo po yung
11 digits mobile number ninyo. So mas maganda yung mobile number na nakaregister sa inyong Tala application. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At dito sa baba guys, optional lang naman tong paglalagay ng email address. Pero advice ko sa inyo, mas maganda talaga maglagay kayo ng email address kasi magsasend sila ng resibo doon sa email address ninyo. So if ever magkakaproblema at may mga amount na hindi pumasok, so may resibo kayo na nandun sa inyong email address. At pagkatapos dito sa baba guys, kung may nakalagay na check itong Protect Your Bills Now, mas maganda i-click nyo na lang po itong box para mawala yung check. Kasi kung may check yan, may less than 1% na charge po na makakaltas sa inyong GCash account. So kagaya sa akin, 1.6 yung babayaran ko, may 14 pesos yung ikakaltas nila sa akin kapag may check yan. So sa akin guys, tinanggal ko na yung check. At kung okay na at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po ang next. At mapupunta na po kayo dito sa confirmation. At kung nakikita ninyo, yung you are about to pay 1,608 pesos yung nakalagay dyan. Kasi yung total amount na babayaran natin is 1,598 pesos. Tapos may service fee siya na 10 pesos. Kaya naging 1,608 pesos yung total na mababayaran natin. So dito sa baba guys, i-double check nyo na lang po yung reference number. Make sure tama yung reference number na nilagay ninyo. Walang labis, walang kulang, walang mali sa mga letra at numbers na nakalagay sa reference number ninyo. So advice ko sa inyo, mas maganda wag nyong i-type yung reference number. Mas maganda i-copy nyo talaga para sure na tama lahat. At i-double check nyo na rin yung 11 digits mobile number ninyo at yung email address. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, payment received. So i-double check nyo pong maigi kung tama ba lahat yung nandyan. So ito guys, mas maganda i-screenshot nyo to or i-click nyo dito para ma-save yung picture na to. Para if may mga problema, hindi man pumasok doon sa Tala application ninyo, at least may screenshot kayo na nakapagbayad na kayo at nandyan yung reference number. So i-click nyo na lang po ito para ma-save sa inyong gallery. At may makikita kayong ganito, receipt save. So nandoon na po yan sa inyong gallery, nakasave na po yan. At pagkatapos pagbalik niyo sa inyong Tala application, may makikita kayong ganito, payment successful. Thank you for your payment. 1,578 pesos. At may marireceive din kayong text na kagaya nito, payment received, natanggap na namin ang full payment. Thank you. At pagkatapos dito sa apps, makikita nyo po yung borrow again anytime. So kung gusto nyo namang mag-borrow ulit, i-click nyo ang borrow again.